Praise. Praise. Sound check. Praise. Praise sound check. Praise. Praise. Sound check. Praise. Praise. Praise sound check.
Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Inaanyayahan ko po ang lahat na magsitayo para po sa ating paninimula. Handa na po ba ang lahat na magpuri sa ating Panginoon? Ayun po, ihanda po natin ang ating mga puso sa pasasalamat sa ating Panginoon, sa paglilinis niya sa atin. Ayun po, ihanda po natin ang ating mga sarili. Narito ang puso ko, naghihintay sa'yo, naghahangad ng paglilinis mo. Narito ang puso ko, umaasa sa'yo, naghahangad ng pangunawa mo. Linisin mo ako, O Panginoon, linisin mo ako, O Panginoon, linisin mo, Jesus. Bawat sulok ng pusong ito, tindig nito'y luhat daig, tanging sa'yo lamang inihain. Narito ang puso ko, naghihintay sa'yo, naghahangad ng paglilinis mo. Narito ang puso ko, umaasa sa'yo, naghahangad ng pangunawa mo. Linisin mo ako, O Panginoon, linisin mo ako, O Panginoon, linisin mo, Jesus. Bawat sulok ng pusong ito, tindig nito'y luhat daig, tanging sa'yo lamang inihain. Linisin mo ako, O Panginoon, linisin mo ako, O Panginoon, linisin mo, Jesus. Bawat sulok ng pusong ito, tindig nito'y luhat daig, tanging sa'yo lamang inihain. Pintig nito'y luhat daig, tanging sa'yo lamang inihain. Salamat po, Panginoon. Napakasarap nga po na umawit at magpuri sa inyo. Kaya naman, Lord, hindi kami magsasawa na magbabad sa presensya mo dahil dito kami lumalakas, nagtatagumpay, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Sarap-sarap panin sa iyong upahan, Ginoo. Ang mga pagmamahal mo ay lubos
Napakasarap nga pong umawit at magpuri sa iyo, Panginoon. Lord, salamat sa 7 araw, Panginoon, na kalakasan, kapahingahan sa presensya mo, Lord. Lord, ikaw po ang manguna sa amin. Sa pagtayo namin dito, Panginoon, ikaw po ang maitas namin. Ikaw po ang mapangaralan namin. Hallelujah, Jesus. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang mapatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Lord, salamat po sa araw na ito, Panginoon, na patuloy niyong pinaalala sa amin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na wala kang katulad, Panginoon, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagmamay-ari ng buhay namin, Panginoon, na may hawak ng buhay namin, O Lord. Ikaw ang Diyos noon na libo-libong himala ang ginawa mo, at yun din ang gagawin mo sa buhay namin at magpakailanman. Lord, hindi masusukat ng kahit anong sitwasyon namin ngayon kung gaano ka kadakila, kalaki at makapangyarihang Diyos, Panginoon. Lord, salamat. Salamat dahil patuloy mong pinapaalala sa amin kung gaano ka kadakila, makapangyarihan, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Sabay-sabay po nating awitin ulit ng buong puso. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit
ating Panginoon. Good morning po mga kapatid, sa bawat isa po sa atin. Tayo po ay saglit na manalangin. Dakilang Diyos at aming Ama, sa umaga pong ito, patuloy po naming ipinapahayag ang iyo pong kadakilaan, ang iyo pong kapangyarihan. Tunay nga po, O Diyos, na marapat ka po naming sambahin, dapat ka naming luwalhatiin, sapagkat ikaw ang aming Diyos, na wala pong katulad, O God. Kaya naman sa umaga pong ito, tanggapin mo po, O Diyos, ang sama-sama po naming pagsamba. Sa umaga pong ito, O Diyos, ng aming pong pagbubulay-bulay ng iyo pong mga salita, patuloy ka po, O Diyos, na mangusap sa bawat isa po sa amin. At nawa nga po, Panginoong Diyos, patuloy po naming masumpungan ang iyo pong kalooban, ang iyo pong biyaya. At nawa po, O Diyos, tulungan mo po kami na masunod po namin ang iyo pong mensahe sa umaga pong ito. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa po sa amin dito po sa church, maging yung mga kapatiran po na nasa online, Panginoon, nasa kanila pong mga tahanan. Pagpalain niyo rin po, O Diyos, ang bawat isa sa kanila. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka. Ito, O Diyos, ang aming pong dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen at amen. Nakakapo na po kayo, mga kapatid. Magandang umaga po muli sa bawat isa po sa atin. Ganon din po sa mga kapatiran po natin na nasa online. So, purihin po ang Panginoon. Tayo po ay muling magkakasama sa presensya po ng ating po Diyos. So, sa umaga pong ito, mga kapatid, patuloy po tayong mag-aaral ng salita po ng Panginoon. At ating pong patuloy na pag-aaralan yung tema po natin na reproduction. At ito po, mga kapatid, ay in relation dito po sa ating pong Church Fest sa buwan po ng August. So, ang ginagawa po natin, mga kapatid, tayo po ay ini-inspire ng salita po ng Diyos upang sa ganon, yung dapat na ginagawa po natin bilang isang iglesia, dapat ito po ay kultura, ng church. Hindi po ito seasonal. Hindi po ito yung one event. Kundi dapat ito po ay maging lifestyle. Kung sinasabi po na worship must be a lifestyle, soul winning and discipleship must also be a lifestyle. So kapag sinabi po nating reproduction o pagpaparami, ang tinutukoy po natin hindi po biological. Kasi kung biological, siyempre marami po sa atin ang maaring hindi na po pwede na magkaanak. Kasi po, yung sa edad. Pangalawa naman po, baka yung walang asawa, paano magre-reproduce po yun? Kung wala naman. So, hindi po tayo makakapag-reproduce na. Pero, pag pinag-usapan po natin yung spiritual reproduction, bawat isa po sa atin, meron po tayong kakayanan na mag-reproduce. Sapagkat, ito naman po yung plano po ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Leading people to Christ, discipling them to grow in their relationship with Christ, helping them to serve God, making them a strong disciple maker. So ito po talaga ang dapat na makita po talaga sa iglesia po ng ating pong Panginoon. At yan po ay makikita po natin sa halimbawa po ng unang iglesia sa Acts chapter 2, verse 41 hanggang 47, after ng pangangaral ng salita ng Diyos, meron pong 3,000 na tumanggap, kumilala sa ating pong Panginoong Kristo bilang Panginoong tagapagligtas ng kanilang pong buhay. At pagkatapos po, isinama po nila ito doon sa kalipunan ng mga mananampalataya. At ano po ang kanila pong ginawa? Matapos po nilang akayin yung tao sa pagkakakilala sa Panginoon, sila naman po ay dinisciple. Dinisciple po sila ng mga alagad. Kaya naman po, makikita po natin
na talagang yung mga mananampalataya, patuloy po sila sa pag-grow sa relationship po nila sa Lord. At dahil po doon, nakakapagpatuloy po sila sa paglilingkod sa ating pong Diyos. Hindi po mahirap na humanap po ng mga mangunguna, mga ngasiwa sa loob ng church. Kasi nga po, sila po ay nadidisciple. Ano po? The Great Commission must be the first priority of the church. Kapag sinabi po nating Great Commission, ito po ay tumutukoy doon sa soul winning and discipleship. Kung mapapansin po natin mga kapatid, ito po ay Great Commission, dakilang atas. So, ibig sabihin po mga kapatid, ito po talaga yung dapat na maging priority ng bawat isa po sa atin. Ang sabi po kasi ng Matthew chapter 28 verse 19 hanggang 20, na sinabi po at iniwan po ito ng ating pong Panginoong Kristo. Ito po yung panghuling habilin ng ating pong Panginoon. Ibig sabihin po mga kapatid, ito po ay mahalaga sa ating pong Panginoong Kristo, kaya niya po hinabilin. Kasi kung hindi po ito mahalaga, hindi niya po ihahabilin sa kanya pong mga alagad. Ang sabi po, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. So, napakalinaw po mga kapatid ng dapat na maging priority ng church na katulad po natin. Soul winning and discipleship. Kapag sinabi po nating soul winning and discipleship, mga kapatid, ang ibig pong sabihin po niyan ay reproduction. Reproduction. So tayo bilang mga mananampalataya, nagre-reproduce po tayo. Ibig sabihin po noon, nag-aakay po tayo ng mga tao sa paanan ng ating pong Panginoon. Sabi rin po doon sa 2 Timothy chapter 2 verse 2, and the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. Diba? Yung sinasabi rin po ni Apostol Pablo, mga kapatid, discipleship pa rin. Kasi nga po, yun po talaga yung heart ng church. Discipleship. So, balikan po natin, mga kapatid, yung pinag-aaralan po natin last week. Ito po ay tungkol po kay Hannah. Si Hannah po, mga kapatid, siya po yung masasabi po nating larawan ng reproduction. From barrenness to fruitfulness. From barrenness to fruitfulness. Mula po doon sa pagiging baog, patungo po doon sa pagkakaroon, hindi lang po ng isang anak, kundi ng mga anak. So doon po, makikita po natin, mga kapatid, her reproduction start in her distress. Nagsimula po, mga kapatid, yung reproduction sa buhay niya po, doon po sa kanya pong sitwasyon na kanya pong nararanasan. Ano po ba ang kanya pong nararanasan? Di ho ba, mga kapatid, ang kanya pong karanasan, siya po ay biktima ng unfaithful husband. Yung kanya pong asawa na si Elkanah ay naghanap pa po ng ibang babae. Marahil po, dahil hindi magkaanak, sa kagusto niyang magkaanak, humanap po ng ibang babae. Na ang pangalan po ay Pinina at sila po ay nagkaroon ng mga anak. So, siyempre, masakit po iyon kay Hannah. Kahit sa kanino mang babae, masakit po iyon. So, yun po yung kanya pong karanasan, unfaithful husband, adultery, at violence against women. Yung kanya pong experience. Kaya naman, siya po ay nakaranas ng matinding kalungkutan sa kanya pong buhay. Subalit ang kalungkutang ito, mga kapatid, ito po yung naging daan upang magkaroon po siya ng desire. Magkaroon po siya ng desire. Ano po yung kanya pong desire? Magkaroon po ng isang anak. From distress, ito po yung nag-lead sa kanya para siya po ay mangarap. Magnasa na magkaroon po ng anak. Kasi yun po talaga yung dahilan kung bakit
si Elkanah po ay naghanap po ng ibang babae dahil wala po silang anak. Ano ho? So dahil po doon sa sitwasyon niya po ng kalungkutan, dahil nga po doon sa kanyang karanasan, naghangad po siya na magkaroon po ng isang anak. Ano ho? At dito po makikita po natin from distress, tapos po nagkaroon po siya ng desire. Makikita po natin dito yung kanya pong determination to have a child. Ano ho? Determination to have a child. Ano ho? So, she poured out her soul to God. She wrestled in prayer. She makes a deal, ano ho, to God. If God grants her request, she will offer him and dedicated him in the temple to serve him as long as he lives. That's we call desperation. Ano ho? That's we call desperation. Di ba? Nakikita po natin yung kanyang desperation. Desperado na po siya na magkaroon po ng anak. Kaya naman sa kanya pong pananalangin, sabi niya, Lord, Yahweh, kung ako ay pagkakalooban nyo ng isang anak na lalaki, ito ay akin pong ihahandog sa inyo. Hindi ko siya papuputulan ng buhok. Maglilingkod siya sa iyo habang buhay. Ano ho? So makikita po natin, mga kapatid, na sa buhay po ni Hana, ano ho? Lahat po gagawin niya po para siya po ay magkaroon po ng anak. Di ho ba maganda po, mga kapatid, sa buhay po natin? Ganon din po yung determination po natin, na bawat isa po sa atin, sinasabi po natin sa Lord, Lord, nais ko po na magkaroon din po ng spiritual na anak. Ano ho? Spiritual na anak. Ano ho? Na kung saan ito ay aking ilalapit sa iyo, Panginoong Kristo, at pagkatapos ito ay aking aalagaan. Upang sa ganon, sa kanyang buhay, ay magkaroon ng kaganapan ang iyong kalooban. Ano ho? So, kay Hana po, mga kapatid, ang importante po ay magkaroon po ng anak. Ano ho? Yun po yung pinakamahalaga po sa kanya sa pagkakataon po na yon. Dahil yun ho talaga ang kailangan niya po. Ano ho? Yun po talaga ang kailangan niya. At sa biyaya po ng Panginoon, di ho ba, siya po ay pinagkalooban ng isang anak. Chapter 1, verse 19 hanggang 20, ang sabi, early the next morning, they arose and worshiped before the Lord, and then went back to their home at Ramah. Elkanah made love to his wife Hannah, and the Lord remembered her. So in the course of time, Hannah became pregnant and gave birth to a son. She named him Samuel, saying, because I asked the Lord for him. Ano ho? So ito na po, mga kapatid, sa kanya pong matinding pananalangin sa ating pong Panginoon, ano ho? Tinugon na po siya ng Diyos. Inalala po siya ng Diyos. Yung kanya pong mga panalangin, inalala po ng Diyos. At dahil po doon, siya po ay nagbuntis, at pagkatapos siya po ay nanganak. At yung bata po na yon ay pinangalanan niya po na Samuel. Ano po? Si Samuel. At hindi po doon natapos, mga kapatid. Ang sabi po ng chapter 2, verse 21, and the Lord was gracious to Hannah. She gave birth to the 3 sons and 2 daughters. Meanwhile, the boy Samuel grew up in the presence of the Lord. Ano ho? So, hindi lang po si Samuel ang naging anak po ni Hannah. Nagkaroon pa po siya ng 3 anak na lalaki at 2 anak na babae. So, makikita po natin dito, mga kapatid, yung reproduction. Ano ho? Reproduction. Ano ho? Ang sabi nga po, mga kapatid, ito daw pong Hannah's story is the story of God's great reversal. Ano ho? Hannah's story is the story of God's great reversal. The Lord turned Hannah's mourning into dancing, her sorrow into joy, her despair into rejoicing, her barrenness into life. Ano ho? Makikita po natin talagang binago po ng Diyos yung kalagayan ni Hannah. At yung kalagayan din po natin, mga kapatid, pwede rin po bang baguhin ng Diyos? Na tayo po ay magkaroon ng spiritual children, katulad po ni Hannah? Ano ho? Kaya po ba ng Diyos na tayo po ay
paramihin? Kaya po ba ng Diyos na siya po ay magbigay po ng mga tao sa atin na magiging spiritual children po natin? Walang imposible sa ating pong Diyos. Ano ho? At sa panahong ito, mga kapatid, binibigyan po tayo ng Lord na magkaroon po ng spiritual children through prayer for three. Ano po? Yan pong mga prayer for three po natin. Yan po yung mga prospect po natin na maging mga spiritual children. Ano ho? At yan pong mga P3 na yan, hindi po natin alam, mga kapatid, ano ho, maaring pwedeng mangyari sa kanya yung nangyari po kay Samuel. Ano ho? Di ho ba? Si Samuel po, mga kapatid, ano po ba ang nangyari po sa kanya? Hindi lang po siya naging simpleng tagapaglingkod. Ano ho? Sa Diyos. Siya po ay naging propeta ng Diyos. Siya po ay tinatawag na kingmaker. Ano ho? Sapagkat siya po yung nag-anoint kay Saul, ano ho, at kay David. Ano ho? So may kita po natin, mga kapatid, yung anak po ni Hannah, ano ho, sino po ang makakapagsabi na siya po ay magiging ganun? Ano ho? So ibig sabihin po, mga kapatid, nais ko pong ipatanaw sa bawat isa po sa atin, yung spiritual children po natin, ano ho, yung maakay po natin sa ating pong Diyos, ano ho, pwede po siyang maging extraordinary, ano ho, man of God. Ano ho? Kaya po, mga kapatid, tingnan po natin yung ating pong mga P3 na itong isa sa mga P3 ko, pwedeng itong taong ito ay maging isang dakilang mananampalataya ng ating pong Panginoong Kristo. Bakit? Kasi po, nakita po natin, si Samuel, naging extraordinary man of God sa kanya pong kapanahunan. Sa umaga pong ito, mga kapatid, nakita po natin na si Hannah po, nag-reproduce po siya. Tingnan po natin, mga kapatid, yung tatlong mga prinsipyo na kinakailangan po natin para po tayo ay mag-reproduce. Ano ho? Tatlong prinsipyo na kinakailangan po natin para po tayo ay mag-reproduce. Una po, mga kapatid, in reproduction, God must be included in our plan of reproduction. God must be included in our plan of reproduction. Ano ho? So si Hannah po, mga kapatid, siya po ay baog. Ibig sabihin, wala po siyang kakayanan na magkaanak. Ang sabi po ng 1 Samuel chapter 1 verse 5, but to Hannah, he gave a double portion because he loved her, and the Lord has closed her womb. Ano ho? Hindi ho pinahintulutan po ng Diyos na siya po ay magkaroon po ng anak. Sa kabila po na silang dalawang mag-asawa, ginagawa po nila yung gawain ng mag-asawa. Pero hindi po sila magkaanak. Kasi nga po, may problema po si Hannah. May problema yung kanya pong sinapupunan. Kasi nga po, ang sabi po ng talata, hindi po pinahintulutan po ng Diyos na siya po ay magkaroon ng kakayanan na magkaroon po ng anak. So, taon-taon po, humaharap po sila sa Diyos, dala-dala po nila yung kanila pong mga handog. At sa panahon po na yon, ng kanila pong pagsambat, paghahandog sa ating pong Diyos, dito niya naman po nararanasan, mga kapatid, yung panunuya, pang-aalipusta, ng kanya pong karibal na si Penina. Na dapat po, mga kapatid, di ho ba sa pagsamba, andun po yung kagalakan sa paglilingkod at pagsamba sa ating pong Diyos. Pero hindi po yon ang nararanasan po ni Hannah dahil sa kanya pong sarili, nararanasan niya po yung pang-aalipusta ni Penina na other woman ng kanya pong asawa. So, napakasakit po ng karanasan po ni Hannah. Pinagtaksilan na siya ng kanya pong asawa, isinasama pa yung kanya pong asawa sa paghahandog, at pagkatapos po, mga kapatid, tinutuya pa po siya nito. Napakasakit di po ba? Marahil po, mga kapatid, kung kayo po ang lalagay po sa sitwasyon ni
ni Hana, sigurado po ako mga kapatid, hindi ho kayo sasama sa asawa niya. O sa asawa niyo. Sa pagsamba sa ating pong Panginoon. Tama po ba? Sigurado po, hindi ho kayo sasama. Kahit anong pilit ng asawa niyo na kayo po ay sumama sa paghahandog, malamang hindi po kayo sumama sa sama ng loob at galit. Tama po ba? Nagdadalamhati siya sa kanyang sitwasyon, pero ito po yung nagdala sa kanya upang siya po ay magkaroon ng desire para siya po ay magkaroon ng anak. Alam niya po yung kanyang kalagayan. Tama po ba? Alam niya na siya po ay baog. Alam niya hindi po siya magkakaanak. Ano ho? Pero makikita po natin, nandun yung kanyang desire. Ano ho? Na magkaroon ng anak. Bakit? Mga kapatid, kasi po mga kapatid, naniniwala po siya na pwede pa rin po siyang magkaanak. Ano ho? Naniniwala po siya na meron pong magagawa ang Diyos sa kanya pong sitwasyon. Ano ho? Meron pong magagawa ang Diyos. Pansinin niyo po mga kapatid, si Hana po ba ay humingi ng tulong sa kanyang asawa para sila po ay magkaanak? Siya po ba ay humingi ng tulong kay Eli na punong saserdote nung mga panahon po na yon? Hindi. Kanino po siya humingi ng tulong? Jehovah sa Diyos. Kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ano ho? Bakit po? Kasi po, mga kapatid, alam niya, walang magagawa po yung asawa niya. Alam niya rin na si Eli, na punong saserdote, wala rin po magagawa para siya po ay mag-anak. Ang magagawa lang po ng dalawa, ay yung sila po, ang magagawa po nila, i-comfort, aliwin, si Hana. Tingnan niyo po yung sabi sa verse 8 ng kanya pong asawa. Kaya't nilapitan siya ni Elkana at tinanong, Hana, bakit umiiyak ka na naman at ayaw mong kumain? Bakit ka nalulungkot? Hindi pa ba ako higit kaysa sa 10 anak na lalaki para sa iyo? Di ba? Inaaliw po ni Elkana yung kanya pong asawa sa kalungkutan na kanya pong nararanasan. Kaya sabi niya, hindi pa ba ako higit kaysa 10 anak na lalaki para sa iyo? Sabi ko nga po doon sa Casel group ko po, siguro po kung ito po ay sa panahon po natin nangyari, ang sasabihin po ni Hana sa kanya pong asawa na si Elkana, hello, coming from you. Di ba? Bakit? Kung siya nga naghanap Di ba? Tapos sasabihin niya po kay Hana na makontento na siya kay Elkana o sa kanya. Ano ho? Samantalang siya nga ay naghanap Hello, coming from you. Di ba? Ganyan yung sinasabi ng mga ng mga maraming mga kabataan po ngayon kapag pinagpapayuhan. Tapos ang pinapayo po ay hindi niya naman ginagawa. Yung nagpapayo, hindi niya naman ginagawa. Ano ho? Hello, coming from you, ha? Ano ho? 1 Samuel chapter 1 verse 17 ang sabi, dahil dito sinabi ni Eli, ipanatag mo ang iyong sarili at umuwi ka na. Ang Diyos ng Israel ang tutugon sa iyong kahilingan. Ano ho? So makikita po natin mga kapatid, ang kaya lang pong gawin ni Elkana at ni Eli na punong saserdote, i-comfort. Pero hindi nila kayang bigyan ng anak si Hana. Ano ho? Ang meron lang pong kakayanan, walang iba, kundi si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ano ho? Kaya po makikita po natin doon, mga kapatid, di ho ba? Matapos po silang maghandog, ano po ang ginawa po ni Hana? Sa kanya pong kahapisan, sa kanya pong kalungkutan, siya po ay tumawag sa ating pong Diyos. Ano ho? At sinabi niya po sa ating pong Diyos, yung kanya pong kalagayan, yung kanya pong sitwasyon, at sinabi niya, Yahweh, kung ako'y pagkakaloban nyo ng isang anak na lalaki, siya ay aking ihahandog sa inyo. Maglilingkod siya habang siya ay nabubuhay. So makikita po natin dito mga kapatid, unang prinsipyo na dapat po na meron po tayo kung gusto po natin ng reproduction, ano ho? Dapat kasama natin ang Diyos. Kasama po natin ang Diyos. Sa plano po natin, ibig sabihin po noon mga kapatid, kapag sinabi natin sa reproduction ko, kasama ko ang Diyos, ibig sabihin po noon, ipagkakatiwala po natin ito sa Diyos.
Sa Kanya po natin ilalagak ito. Ano ho? Ang sabi nga po ng Proverbs chapter 16 verse 1 sa International Standard Version ay ganito. People do the planning, but the end result is from the Lord. People do planning, but the end result from the Lord. Ano ho? Ang mga tao daw po, sila daw po yung nagpaplano. Pero sa dulo, ang Diyos po ang nagpapatupad. Ganito rin po ang sabi po sa Proverbs chapter 19 verse 21. Many are the plans in the mind of a man, but it is the purpose of the Lord that will stand. Ano ho? Marami daw pong mga plano ang mga tao. Ano ho? May mga plano daw po yung mga tao. Ano ho? Sa kanila pong mga isipan. Subalit, ang layunin ng Diyos pa rin ang mangyayari. Ano ho? Mangyayari. Ano ho? Di ho ba ganun din po yung sinabi ni Jesus? Ano ho? Ang sabi niya sa John 15:5, Yes, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing. Ano ho? Apart from me, you can do nothing. So, ibig pong sabihin, mga kapatid, malinaw po kay Hana na kinakailangan niya po ang Diyos para siya po ay mag-reproduce. At dahil malinaw po yun kay Hana, si Hana po ay lumapit po sa Diyos. Yun po ang ginagawa po natin ngayon, mga kapatid, sa ating pong mga P3. Patuloy po natin silang ipinapanalangin araw-araw, ano ho? At ang iba po ay pinag-aayuno pa for 21 days, ano ho? Dahil gusto po nilang mailapit sa Panginoon yung tatlo na yon na mananampalataya. Kasama po natin ang Diyos. Ano ho? Dahil alam po natin, ang Diyos po yung makakatulong sa atin. Bakit po? Dahil may mga tao pong mga kapatid, sa kanila pong mga karakter, sa kanila pong mga pinaniniwalaan, hindi po natin kayang baguhin. Ano ho? Wala po tayong kakayanan na baguhin yung kanila pong mindset. Ano ho? Tanging ang Diyos lamang. Tanging ang banal na Espiritu lamang. Tanging ang Panginoong Kristo lamang ang meron pong kakayanan na bumago sa puso at isipan po ng mga tao. Kaya po mga kapatid, kung gusto po natin ng spiritual reproduction sa ating pong buhay at dapat gustuhin po natin yan, ano ho? Kinakailangan po kasama po natin ang Diyos. Hindi ho pwede mga kapatid na tayo lang. Dahil kapag tayo lang, hindi po tayo magtatagumpay. Sabi po ni Jesus, apart from me, you can do nothing. Ano ho? Pangalawa po mga kapatid, you must be willing to conceive people in your heart. Kinakailangan po, mga kapatid, dapat po handa po tayong magbuntis. Handa po ba kayong magbuntis mga kapatid? Handa po ba kayong maglihi, magbuntis, para po doon sa mga tao? Mga kapatid, dapat, kung sa biological na usapan mga kapatid, di ho ba sa sinapupunan ng babae, doon dapat mag-conceive? Di ho ba? Pero sa spiritual reproduction, mga kapatid, dito po sa puso po natin. Ano ho? Dito po natin inilalagay yung mga tao na gusto po nating dalhin sa ating pong Panginoon upang sila po ay makakilala sa ating pong Diyos at maranasan po nila yung biyaya at pagpapala ng Diyos na kung saan ay nilaan niya para po doon sa mga tao na lalapit sa ating Panginoong Kristo at mananampalataya sa Kanya. Ano ho? Ang sabi po ng dictionary sa salitang conceive, to become pregnant or to cause a baby to begin to form. So, kapag inunawa po natin yan, biological, ano ho? Yung nature ng meaning. Ano ho? Pero, yung pangalawa, ang sabi, to imagine something. Ano ho? Yun daw po ibig sabihin ng conceive, to imagine something. Ano ho? So, dun po sa puso po natin, mga kapatid, inilalagay po natin yung mga tao na gusto po nating makakilala po sa Panginoon. Nandiyan po sa puso po natin. Ano ho? At ini-imagine po natin dyan sa puso po natin kung ano po yung mangyayari doon sa P3 po natin. Ano ho? Hindi lang ho basta na itong taong ito
ay makakilala po sa Panginoon. Kundi ini-imagine po natin na itong taong ito, hindi lang siya makakilala sa Panginoon, kundi siya rin po ay magiging disciple ng ating pong Panginoong Kristo. Ibig sabihin po mga kapatid, ang reproduction po, hindi po natatapos doon po sa ikaw ay nagbuntis. Ano ho? Kinakailangan yung ipinagbubuntis mo ay maipanganak mo. At matapos na maipanganak mo, kinakailangan mo siyang alagaan. Hanggang sa siya po ay lumaki at maging matatag sa buhay na ito. Ano ho? So, sa puso po natin, kinukonsip po natin yung mga pitri po natin or yung mga tao na nais po nating makakilala sa Panginoon. Ano ho? Alam niyo po mga kapatid, dito po tayo kulang. Sa conceiving. Ano ho? Minsan po kasi, ano ho? Hindi ko natin talaga nagiging burden yung mga tao na makakilala po sa Panginoon. Dapat po maging burden po natin. Kapag naging burden po natin yan, lagi po yan nasa puso po natin. Alam niyo po mga kapatid, bawat isa po sa atin, tayo po ay nasa puso ng Panginoon nung hindi pa po tayo nakakilala po sa Kanya. Tayo po yung laman ng puso ng ating Panginoong Kristo. Ano ho? Dahil gusto niya po na tayo po ay magbalik loob sa ating pong Diyos. Ano ho? Kaya po mga kapatid, ang pangalawang prinsipyo na kailangan po natin, dapat willing tayo na mag-conceive. Ano ho? Mag-conceive. Maglihi, magbuntis. Ano ho? Para po doon sa mga tao. Ano po yung kinakailangan sa pagbubuntis? Una, conceiving requires cautious. Cautious. Ano ho? Po ba ibig sabihin ng cautious? Dapat maging watchful. Dapat po maging careful tayo. Di ho ba? Kapag ang isang babae nagbubuntis, di ba dapat maging maingat po siya? Sino po rito yung nagbuntis na hindi naging maingat sa kanyang pagbubuntis? Di ho ba? Iningatan po ninyo. Di ho ba? Kasi baka miscarriage. Baka makunan po. Di ho ba? Kasi kapag nakunan, wala na po yung baby. Ano ho? So, kinakailangan po, mga kapatid, maging maingat po tayo. Ano ho? Kinakailangan po, mga kapatid, maging watchful po tayo doon po sa mga tao na nais po nating makakilala sa atin pong Panginoon. Ano ho? Kinakailangan po natin silang proteksyonan. Kung gusto po natin, mga kapatid, na yung mga pitri po natin makakilala sa Panginoon, kailangan po natin silang proteksyonan. Paano po natin sila po proteksyonan? Babantayan po ba natin sila 24 oras? Hindi po. Through prayer. Sa pamamagitan po ng pananalangin, ano ho, sila po ay ating pong ipinagtatagubilin sa Diyos upang sa ganon, sila po ay mapangalagaan ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, yung mga tao po na gusto po nating makakilala sa Panginoon, marami pong mga marami pong mga karanasan po yan sa buhay na kung saan yung mga karanasan na yon, yung mga pinaniniwalaan na yon, yun po yung papigil sa kanila para lumapit po sa Panginoon. So kinakailangan po mga kapatid, sila po ay maingatan po natin sa kaaway. Ano ho? At magagawa po natin yon sa pamamagitan po ng pananalangin. Ano ho? At pagkatapos po na sila po ay makakilala na po sa Panginoon, mas lalo po natin silang dapat bantayan at ingatan. Bakit? Kasi po mga kapatid, hindi ibig sabihin na sila po ay tumanggap na kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, sila po ay pwede nang hayaan na mag-isa. Kinakailangan pa rin po natin silang bantayan. Ano ho? Kinakailangan pa rin po natin silang proteksyonan laban po sa ating pong kaaway. Baka akala po natin sila po ay nakatanim sa matabang lupa. Yun ho pala nakatanim po sila doon sa kabatuhan. Ano ho? Conceiving requires cautious. Pangalawa, conceiving requires changes. Ano ho? Requires changes. Sa buhay po natin, kapag ikaw ay nagko-conceive na, o mga babae,
Sa mga lalaki, hindi ito nangyayari. Pero spiritually speaking, siyempre ganun din. Kapag ka nagko-conceive na po tayo, di ho ba, may mga changes, meron pong mga pagbabagong nagaganap sa buhay po ng isang tao. Di po ba? Siyempre, sa paglilihi, pagbubuntis mo pa lang, di ba, meron na pong changes po doon eh. Your priority will change. Your priority will change. Yung prioridad mo, magbabago. Alam niyo po mga kapatid, spiritually speaking, kapag tayo po ay may P3, meron po tayong mga tao gusto po nating madala sa Panginoon, nagbabago po yung priority po natin. Bakit? Bakit po nagbabago yung priority po natin? Kasi po mga kapatid, sila po yung nagiging priority po natin. Pinagpe-pray mo yan, kinakamusta mo yan, kinakausap mo yan, nakikipag-communicate ka sa Kanya. Ipinapanalangin mo yan. Pinapanalangin mo na siya ipagpalain ng Diyos, ingatan siya ng Diyos. Buksan ng Diyos ang kanyang puso at isipan upang sa ganon maunawaan niya at makita niya yung katotohanan ng ating po Panginoong Kristo. Di ho ba mga kapatid bumabago? Dati wala kang pakialam. Pero dahil gusto mong magkaanak, spiritually speaking, nagkakaroon ng pagbabago sa iyo. Nagiging priority mo na rin siya. Di naman po ibig sabihin na siya po ay magiging priority mo. Hindi ka na magtatrabaho. Hindi mo nagagampanan yung responsibilidad mo sa iyong pamilya. Hindi po ganon. Kundi habang ginagampanan mo yung mga dapat mong gampanan, pina-priority mo rin yung mga tao na nais mong makakilala sa Panginoon. Kung hindi po tayo handang magbago, ng pagtanaw, doon po sa mga P3 po natin, yung bang isusulat lang po natin yung kanila pong mga pangalan pagkatapos maghihintay ka na lang ng himala. Mga kapatid, baka wala na po tayo dito sa lupa. Hindi pa po nakakakilala yung P3 po natin. We need change. Kailangan po natin ng pagbabago. Kung gusto po natin talagang tayo po ay mag-reproduce, kinakailangan po natin na magkaroon ng pagbabago sa buhay po natin. Kinakailangan mag-change tayo ng priority. Pangalawa, your personality will change. Yung personalidad mo, magbabago rin. Magbabago rin po yung personalidad mo. Dahil po doon sa P3 na yon. Subukan niyo po mga kapatid. Subukan niyo po. Mag-P3 po kayo. Makikita niyo po mga kapatid. Hindi lang priority, kundi personality nyo rin po magbabago. Kasi mai-inlove ka dun sa tao na siya po ay makakilala sa Panginoon. Mai-inlove ka siyempre una sa Lord. Kasi yun ang gusto ng Lord Di ho ba? Your personality will change. And then, conceiving requires character. Characters. Yung characters na makikita po sa atin. Yun po yung tinatawag po nating personality will change. Yung love. Yung pag-ibig dun sa tao. Na nais mong makakilala sa Panginoon, mas lalo mo siyang mamahalin. Mas lalo mo siyang pagmamalasakitan dahil sa kagustuhan mo na siya po ay makapanumbalik sa Diyos. Matututunan mo ring maging matyaga sa Kanya. Kahit na ini-invite mo siya, kasasabihin sa'yo, ay naku, pasensya ka na, hindi ako makakapunta Meron din kasi kung schedule na dapat gawin. Ganun ba? O sige, next Sunday na lang. Pagdating ng next Sunday, pinalalahanan mo, kapatid, ini-invite kita uli Naku, nakasagot ako dun sa sa kaibigan ko Hindi ako makakapunta. Ganun ba? O sige, sa susunod na linggo na naman. Pagdating ng pangatlong linggo, pang-apat na linggo, pang-limang linggo, wala pa rin. Ano gagawin niyo po mga kapatid? Bibitawan niyo na po ba siya? Di ba hindi? Di ba hindi? Bakit? Kasi mahal niyo ho siya
Gusto nyo na makakilala siya sa Panginoon. So, magiging matyaga ka sa Kanya. Ano ho? And then, perseverance will come. At magiging persistent po tayo sa kanila. Kaya po mga kapatid, maganda rin po yung tayo po ay involved sa soul winning and discipleship. Alam niyo po ba kung bakit? Dahil tinutulungan po tayo niyan para mabago yung personality po natin. Mabago po tayo ng mabago. Maging kamukha po tayo ng ating pong Panginoon sa Kristo. Imagine niyo po mga kapatid, kung ang buhay po natin bilang Kristiyano, hindi man lang po tayo nagdi-desire na mag-reproduce. Ano po kaya ang magiging buhay po natin? Ano ho? Kaya po mga kapatid, isa po sa mga prinsipyo na kinakailangan po nating taglayin. Hindi lang yung kasama natin ang Diyos dito sa reproduction. Dapat din po, handa po tayong mag-conceive. Ano ho? Si Hannah po ba, willing po siyang mag-conceive? Di ba? Willing po siya. Di ba? Kaya nga po sabi niya, Lord, kung bibigyan niyo po ako ng isang anak na lalaki, ibig sabihin po noon, ready po siyang mag-conceive. Ano ho? At pagkatapos po noon, mga kapatid, na siya po ay mag-conceive, di ho ba isinilang na po si Samuel. At ano po ang sabi po ni Hannah sa 1 Samuel chapter 2 verse 1? Then Hannah prayed, my heart rejoices in the Lord. The Lord has made me strong. Now I have an answer for my enemies. I rejoice because you rescued me. Di ba ang ganda mga kapatid na tayo rin i-rescue ng Lord from barrenness to fruitfulness. Di po ba gano'n naman po mga kapatid ang damdamin po ng isang babae na matapos po yung mahirap na pagbubuntis, mahirap na panganganak, pag lumabas na po yung bata, lahat ng hirap, lahat ng sakit na kanya pong naranasan sa panahon ng 9 na buwan, napapalitan po ng kagalakan. Ganon din po sa atin mga kapatid. Kapag tayo po ay nagre-reproduce, sa dulo po noon, kapag yung pitri po natin nakakilala na sa Panginoon, tapos nagpapatuloy, tapos nakikita po natin yung buhay niya, pabago ng pabago, paganda ng paganda. Mga kapatid, ibang kagalakan yung mararanasan po natin sa ating pong mga buhay. Isang kagalakan na nanggagaling po sa ating pong Diyos. Katulad po ng naranasan po ni Hannah na ang sabi, my heart rejoices in the Lord. The Lord has made me strong. Now I have an answer for my enemies. I rejoice because you rescued me. Ano ho? Tinutuya po siya ni Hannah dahil wala po siyang anak. Di ho ba? Ngayon, matutuya pa ho ba siya ni Hannah? Ni Penina? Minsan, ganyan din po nangyayari sa atin. Baka hindi po natin alam, mga kapatid. Tinutuya po tayo ng kaaway po natin. Dahil hindi po tayo nagre-reproduce. Pero kapag tayo po ay nagre-reproduce na, hindi na ho tayo tutuyain ng ating pong kaaway. Ano ho? Dahil meron ho tayong maipapakita sa Kanya. Ano ho? Na yung dati mong pinaghaharian na ngayon ng Diyos. Ano ho? And lastly, you must be ready to become parent to your child or to your children. Ano ho? Hindi ka lang willing na mag-conceive. Dapat, you must also be ready to become parent to your child or children. Ano ho? So, sabi po ng 1 Samuel chapter 1, verse 19 hanggang 23, Elkanah and his family got up early the next morning and worshiped the Lord. Then, they went back home to Ramah. Later, the Lord blessed Elkanah and Hannah with a son. She named him Samuel because she had asked the Lord for him. The next time Elkanah and his family went to offer their yearly sacrifice, he took along a gift that he had promised to give the Lord. But Hannah stayed home because she had told Elkanah, Samuel and I won't go until he's old enough
for me to stop nursing him. Then I gave him to the Lord, and he can stay there at Shiloh for the rest of his life. Verse 23, you know what's best, Elkanah said. Stay here until it's time to stop nursing him. I'm sure the Lord will help you to do what you have promised. Hannah did not go to Shiloh until she stopped nursing Samuel. Nakita niyo po yun, mga kapatid? Hindi po yung nagbuntis po siya, nanganak siya, natapos po doon, bahala ka na sa buhay mo. Basta ako, kontento na ako dahil meron na akong anak na masasabi na nanggaling sa akin. Di ba? Hindi niya po, bagamat pinangako niya sa Diyos, na ito, kapag siya'y pinagkalooban ng anak na lalaki, pinangako niya po na ito ay ihahandog niya para maglingkod doon sa templo. Agad niya po bang dinala sa templo ng bagong panganak? Hindi. Hindi. Makakapaglingkod ba yun doon sa temple kung yun ay bagong panganak? Hindi. Di ho ba? So kinakailangan po, alagaan po muna. Alagaan po muna si Samuel. Kaya po sabi niya po kay Elkanah, hindi muna ako sasama sa iyo. Aalagaan ko muna si Samuel at kapag ito ay ready na, yung pangako ko sa Lord, yon ay akin na gagawin. To make the long story short, mga kapatid, di ho ba, nung maawat na po si Samuel, ibig sabihin, ready na siya, na pwede na siyang pakawalan, pwede na siyang dalhin doon sa temple, di ba? Siya po ay dinala ni Hannah. Dinala po ni Hannah doon sa templo. Pero bago niya dalhin, ang ginawa niya nga po muna, mga kapatid, inalagaan niya. Mga kapatid, sa spiritual reproduction, hindi ho natatapos doon sa ipapanalangin mo ang isang tao na siya po ay makakilala at kapag siya po ay nakakilala na, bahala na sa iyo si Lord. Hindi po ganoon. Dapat, sila po ay alagaan po natin. Kaya dito po, mga kapatid, papasok po uli yung Great Commission, na dapat na nagaganap sa buhay po natin. Paano mo aalagaan ang isang bagong mananampalataya upang siya ay disciple kung ikaw ay hindi na-disciple? Ano ang ituturo mo doon sa bagong mananampalataya na inilapit mo sa Panginoon kung hindi ka na-disciple? Ano ituturo mo sa Kanya? Ano ang i-impart mo sa Kanya para siya ay lumago? Di ho ba? Dapat po, mga kapatid, talagang ang bawat mananampalataya, dapat talaga sila po ay nadi-disciple. Dapat sila po ay natuturuan. Dapat po sila na-equip. Upang sa ganon, sila po ay maging effective, sila po ay maging productive, at matulungan po nila na lumago rin yung bagong mananampalataya na kanila pong inakay sa Panginoon. Balikan po natin yung unang iglesia. Chapter 2, verse 41, nakakilala sa Panginoon. Ano ginawa po nila? Di ho ba inalagaan yung mga mananampalataya? Sabi po doon, they devoted themselves to the apostle teaching. Tapos, ano pa ginagawa po? Di ho ba, ang ginagawa po nila, araw-araw nagpupunta sila sa templo, at doon sa bahay-bahay nagkakatipon po sila. Ano po ginagawa po nila doon? Di ibig sabihin po, doon po sa mga gawain na yon, ginagawa po nila doon yung discipleship. Kaya po, mga kapatid, ibukas po natin ang ating pong mga isipan, ang ating pong mga puso, doon po sa Great Commission ng Lord. Dahil yan po talaga yung passion at heart ng ating pong Panginoon na gusto niya pong mangyari sa buhay po natin. Huwag po nating ipagpalit, mga kapatid, yung discipleship sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi ko sinasabing mali yung maglingkod sa Diyos. Mabuting maglingkod sa Diyos. Pero dapat, habang tayo ay naglilingkod sa Diyos, nadi-disciple po tayo. Nadi-disciple po tayo. Hindi lahat ng naglilingkod, nagiging disciple ng Panginoon. Pero sigurado po ako, na kapag ang isang mananampalataya ay nadi-disciple, mas magiging maayos, mas magiging mabuti ang paglilingkod na gagawin ng mananampalataya na yon. Bakit?
Kasi yung relationship niya sa Lord, lumalalim, tumitibay. Yung kanyang pagkaunawa sa salita ng Diyos, lumalalim din. Ano sabi po ng kanta natin kanina? Ano ang susi sa pagtatagumpay? Pagbababad sa salita ng Diyos. Ang isang disipulo ng ating pong Panginoon, nagbababad din sa salita ng Diyos. Paano po tayo lalalim sa salita ng Diyos kung hindi po tayo nagbababad sa salita ng Diyos? Kaya nga sabi ko kanina, ano ang ipapakain mo doon sa iyong anak kung wala ka namang nakakain na salita ng Diyos? Ano ang ituturo mo sa kanya para maging foundation ng kanya pong buhay habang siya'y nagpapatuloy? Kung ikaw, hindi malinaw sa iyo ang foundation ng salita ng Diyos. Ano po? So, kinakailangan po, mga kapatid, na tayo po, patuloy po tayong nadidisciple upang sa ganon, yung tao na inakay po natin sa Panginoon, sigurado po na siya po ay magiging disciple din po ng ating pong Panginoon. Meron pong mga nanay, mga kapatid, di ho ba, minsan, yung pagtuturo sa anak, ipinaubaya na sa mga teacher sa eskwelahan. Di ho ba? At meron din pong mga mananampalataya, yung mga pagtuturo na dapat na ginagawa po nila para sa kanilang mga anak, ipinaubaya na rin sa Sunday school teacher. Hindi ho masama, mga kapatid, na paturuan po natin yung ating pong mga anak. Pero dapat tayo pong mga magulang, ang unang teacher ng ating pong mga anak. Dapat tayo po, ng mga mananampalataya, tayo mismo ang nagno-nurture sa ating pong mga anak. Secondary na lamang po, mga kapatid, yung mga cell leaders. Pero dapat tayo po mismo. Kaya nga po sabi, train up a child the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Turuan po natin sila. Kaya lang ang problema po talaga, mga kapatid, paano natin sila tuturuan? At ano ang ituturo po natin sa kanila? Kaya napakahalaga, mga kapatid, na tayo po ay nadidisciple para na sa ganon, makakapag-alaga po tayo ng mga bagong anak po natin sa pananampalataya. Tingnan niyo po si Apostol Pablo. Sabi niya po, 1 Thessalonians chapter 2, verse 7 hanggang 12. But as apostles, we could have demanded help from you. Sabi po ni Apostol Pablo, bilang apostol, meron kaming karapatan na humingi sa inyo ng tulong. Tulong saan? Di siyempre din sa pagdidisciple. Ang sabi, after all, Christ is the one who sent us. We chose to like children or like a mother nursing her baby. We care so much for you and you become so dear to us that we were willing to give our lives for you when we gave you God's message. My dear friends, you surely haven't forgotten our hard work and hardships. You remember how night and day we struggled to make a living. We could tell you God's message without being a burden to anyone. Both you and God are witnesses that we were pure and honest and innocent in our dealings with you, followers of the Lord. You also know we did everything for you that parents would do for their own children. We beg, encourage, and urge each of you to live in the way that would honor God. He is the one who chose you to share in His own kingdom and glory. Tingnan niyo po, mga kapatid, ano po ang sinasabi po ni Pablo dun sa mga naakay niya po sa Panginoon? Ang sinasabi po ni Apostol Pablo, para kaming naging mga magulang sa inyo. O ibig sabihin po, mga kapatid, bilang mga apostol, bilang mga leader, bilang mga tagapagturo ng salita ng Diyos, tumayo po silang mga magulang para sa kanila. Spiritual parents. At ang sabi po rito, mga kapatid, lahat ay ginawa po nila. Hindi po sila naging pabigat. Ang sabi po ni Apostol Pablo, lahat ng yan ay ginawa po namin
Ginawa namin para sa inyo upang sa ganon kayo ay pangalagaan bilang mga anak namin sa pananampalataya. Ano ho? So may kita po natin mga kapatid, ito po yung pangatlong prinsipyo. Dapat po, matapos mong manganak, kailangan mong tumayong magulang para sa mga tao na tinulungan mong makapagbalik loob sa ating pong Diyos. Ano ho? Kaya po mga kapatid, dapat yung mga nagdi-disciple po sa atin, mahalin po natin. Yung mga sa leader po natin, mahalin niyo po yan mga kapatid. Bakit? Imagine niyo po mga kapatid, nagbibigay po yan ng time, una mag-aral. Nagbibigay po yan ng time para po sa inyo, para kayo po ay pangalagaan. Para kayo po ay turuan. Ano ho? Dapat mahalin niyo po yung mga nagdi-disciple po sa inyo. Dahil sila po yung ginagamit po ng Diyos para kayo po ay manurture. Para po kayo ay mag-grow sa inyong buhay espiritual. Para nang sa ganoon, magsitibay kayo sa pananampalataya sa ating pong Panginoon. Dapat ina-appreciate po natin sila. Ano ho? Paano na po, mga kapatid, kung wala po sila? Paano po tayo maaalagaan? Ano ho? Yun po yung sinasabi ni Paul sa kanila eh. Ano ho? Di ho ba? Nasabi niya po rito sa verse 12. Or verse 11, you also know we did everything for you that parents would do for their own children. We beg, encourage, and urge each of you to live in the way that would honor God. Di ba? Ang ginagawa po ni Apostol Pablo, nagiging ama po, nagiging magulang po sila. Nagiging magulang siya sa kanila para ano? Para maiharap po nila ang kanila pong mga sarili na kalugod-lugod sa harapan ng ating pong Diyos. Ano? Kaya dapat po mga kapatid, maintindihan po natin ano na ang kalooban ng Diyos para sa buhay po ng bawat isa po sa atin, tayo po ay maging alagad ng Panginoon. Dahil kapag tayo po ay naging alagad ng Panginoon, I tell you, ready po tayong mag-alaga ng mga tao para po sa Panginoon. Pero kapag tayo po ay hindi na disciple, hindi po natin nanaisin na mag-alaga po ng tao. Bakit? Kasi po, wala po tayong maibibigay sa kanila. Wala po tayong mai-impart sa kanila. Wala po tayong maipapasa sa kanila. Ano ho, mga kapatid? Kaya dapat ma-disciple po tayo para ready po tayo na maging magulang, maging ama at ina doon sa mga tao na nais po nating mailapit po sa Panginoon. Huwag po nating gawin mga kapatid na matapos mong ilapit yung isang tao makakilala sa Panginoon, ibibigay mo doon sa ibang sa ibang kapatid para alagaan. Ikaw ang mag-alaga. Ikaw ang mag-alaga. Dahil yan ay ibinigay sa iyo ng Lord. Ano ho? Meron po ba sa atin mga kapatid na matapos po nating ipanganak yung anak po natin, ibinigay po natin sa kapitbahay po natin at sinabi po natin, "Hoy kapitbahay, alagaan mo anak ko ha. Palakihin mo yan." Meron po bang ganun? Hindi. Di ho ba? Kaya kinakailangan po mga kapatid, ma-disciple po tayo. Ma-disciple po tayo. Dahil yun ang kalooban po ng Diyos. Kaya nga po, Great Commission. Dahil yun ang pinakadakilang bagay na dapat na mangyari sa buhay ng bawat isa po sa atin. Tatlong prinsipyo mga kapatid, ang dapat po nating taglayin kung gusto po natin mag-reproduce. Una, God must be involved in our plan to reproduce. Pangalawa, we must be willing to conceive. At yung pangatlo, we must ready to become parents. Dapat handa po tayong maging ama at ina para po doon sa mga tao na nais po natin na kakilala sa ating pong Panginoon. At sila po ay maging alagad din po ng ating pong Panginoon.
Tayo po yumuko, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos at aming Ama, sa umaga pong ito, O Diyos, ipinaunawa mo po sa amin yung kahalagahan po ng discipleship sa amin po mga buhay. Dahil kung kami po na mga anak mo, hindi po kami madidisciple, mahihirapan po kami, O Diyos, na mag-reproduce. Dahil hindi po namin magagawang pagmalasakitan yung mga tao. Hindi po namin sila magagawang mahalin. Hindi po namin sila magagawang pahalagahan. Kung kami po, O Diyos, ay hindi po nadidisciple. At hindi rin po kami makakapag-conceive kung kami po, O Diyos, ay hindi rin po nadidisciple. At lalong hindi po kami magiging ama't ina doon po sa mga tao na nais po naming makakilala sa iyo kung kami po, O Diyos, ay hindi po nadidisciple, O God. Kaya naman, O Diyos, sa umaga pong ito, nagsalita ka po sa amin sa pamamagitan po ng iyong salita at ipinakita mo po sa amin yung kahalagahan ng discipleship sa amin po mga buhay. Nawa nga po, Panginoong Diyos, ito nga po, Panginoon, ang maganap sa buhay ng bawat isa po sa amin sapagkat ito po, O Diyos, ang kalooban mo para sa amin. Kaya naman, O Diyos, Banal na Espiritu, patuloy ka po, O Diyos, na mangusap sa bawat isa po sa amin. Hipuin niyo po, Panginoon, ang puso't isipan po namin upang sa ganon maging malinaw po ang kalooban mo para sa bawat isa po sa amin. At anumang kilos o gawa ng kaaway upang sa ganon ang mga katotohanan na narinig po namin ngayong umaga, Panginoong Diyos, ay alisin ang aming pong kaaway, hindi po namin siya pinahihintulutan. Winawasak namin ang anumang gawa ng kaaway upang sa ganon, ang mga katotohanan mo, O Diyos, ay mamalagi sa puso at isipan ng bawat isa po sa amin. O dakilang Diyos at aming Ama, nawa po, Panginoon, patuloy po naming isulong sa amin po mga buhay yung discipleship, O God. Salamat din po, Panginoon, sa buhay po ng mga kapatiran na ang kanila pong mga buhay, O Diyos, ay kanila pong itinalaga upang ibahagi ang kanila pong mga buhay. Ibahagi yung mga natututunan po nila, Panginoon, sa iyo pong mga salita. At ang kanila pong buhay, O God, ay italaga po nila upang pangalagaan, O God, ang iyo pong mga mananampalataya. At tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin, Panginoong Diyos, na yung mga kapatiran na pinagkatiwala mo po sa amin ay tunay nga po, Panginoon, na mapangalagaan po namin at sila po, O Diyos, ay maging mga disciple din po in the future at maging disciple maker, Panginoon, na kung saan sila po, Panginoon, ay gagawa ng mga extraordinary sa tulong at sa biyaya mo, O Diyos. Maraming pong salamat, O Diyos, sa umaga pong ito. Salamat po, O Diyos, sa iyo pong mga salita. Purihin ka, sambahin ka. Ito, O Diyos, ang aming pong sama-samang dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen at amen. Sa oras po na ito, mga kapatid, tayo po ay nasa panahon na po ng paghahandog. At sa mga kapatid po natin online, pwede niyo pong dalhin kay Ate Chris o kaya naman po ay through GCash. Ano po?
Ayun, salamat po sa mabiyayang mensahe. Inaanyayahan ko po ang lahat na magsitayo para po sa ating pangwakas na awitin. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Hallelujah, Jesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Patuloy po kami, O Diyos, sa pagpupuri, pagsamba po sa iyo. Patuloy ka po namin, O God, na pinararangalan sapagkat ikaw ang aming Diyos na walang katulad. Bago po kami magtapos, Panginoong Diyos, sa pagsamba po namin ngayong umaga, dalangin ko po sa iyo, Panginoon, ang bawat anak mo. Sa kanila pong mga sitwasyon, sa kanila pong mga kalagayan, ikaw po, Panginoong Diyos, ang kumatagpo sa kanila. Kung paanong si Hana po, O Diyos, ay kinatagpo mo. Naniniwala po kami, O Diyos, na ang bawat anak mo na meron pong mga suliranin ay kakatagpuin mo rin po anuman ang kanila pong kalagayan, O Diyos. Kaya naman po, Panginoon, marami pong salamat sapagkat meron po kaming Diyos na nagmamalasakit sa bawat isa po sa amin. Igawad mo po, O Diyos, ang iyong basbas, ang iyong pagpapala sa iyo pong mga anak. Mga kapatid, pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen at amen. Magandang umaga po at pagpalain po tayo ng Panginoon.